Hello! Good afternoon. So, kahapon pala to. So, dahil tinamad na ako mag-post kahapon. So, di ba pa kagaling namin ng Rainforest, may Bible study. So, magluluto ako ng merienda para sa mag-attend ng Bible study na hindi lang pitiyan ang busog, pati ang kanilang spirit. Kasi, ayun. So, ngayon, magluluto talaga tayo ng merienda, kala pastor, at sa mga bata na nag-attend, pati kala nanay, sa mga, ayan. So, by the way, maghuhugas muna ako ng kamay. So, syempre, importante yung, hygiene natin, lalo na kapag nagluluto, mahawak ng mga sangkap, kailangan ay malinis ba muna ang ating mga kamay. So, ayan, hugas tayo ng maayos. So, ito yung sibuyas, kasi ang lulutuin ko pala is, siya, parang tuna flakes. So, hindi ko rin kasi alam nyo, yung gawa-gawa ko lang to na merienda, experiment ba? Pero masarap wag ka. Yan, nagana ako ng sibuyas. Yan. So, alam mo yun, ako kasi gusto ko talaga nandun din ako kasi nagkaroon ng Bible study sa may tapat ng bahay namin. So, sa mga kapitbahay namin. Ang ganda makinig, kaya nakakabusog talaga ng spirit kapag salita ni Lord ang papakinggan natin. So, yun, hiwain ko muna yung sibuyas. Kasi ito, ipapalaman din natin to sa ating tinapay para para masarap din yung tinapay natin. So, ayun, nga ako kasi, natawa nga ako kasi ang dami talaga nag-attend, praise God, kasi kaya nga kinulang yung isang tasty at saka yung maliit na tasty. Pero buti na lang talaga may Lucky Me na linuto rin si Kuya Elmer. So, bukod sa bread, mayroon pang Lucky Me. Di ba masarap talaga? So, ayan, hiniwa ko lang tong sibuyas. Pero kahapon to, sobrang pagod lang, kaya ngayon ko lang siya i-upload. Ngayon ko lang siya i-edit. So, ayan yung sibuyas natin kasi for the tipid lang pang merienda. So, ang gagawin ko pala dyan is ipipino natin. So, since may pangpino naman kami, kaya hindi rin mahirap magpino, di ba? Hindi tayo mano-mano, di ba? Ang ganda nito. Hindi ko nga alam kung saan to nabili ng mama ko, pero ang ganda. Ganito yung orderin nyo para mas tipid at sulit. Ang ganda pag nagluluto kayo, guys. At basta yun. Ang sarap lang talaga sa feeling magluto, lalo na kapag gusto mo talaga. So, ito yung tinapay. Ito yung lalagyan ng ating bread, yan. So, ayan, grabe, sabi ko nga dito, sana kumasya, pero nagkasya naman kasi nga may Lucky Me pa tayong niluto dyan. So, parang tuna flake siya, pero kahit ako hindi ko naggas ako ng kamay, di ba nakita nyo? So, ang ginawa ko dyan, yung bread, nilagyan ko ng palaman na cheese. Viper by pair yan talaga. Dalawa para maganda. Dapat nga hatiin sana namin para kumasya, kaso ayun, namadali bigay ng mama ko. So, ayan, lalagyan natin dito. Lahat ko yan lalagyan, guys, bawat pair. Pero sa totoo lang talaga, ang sarap lang talaga magluto, mag-prepare, mag-serve, lalo na kapag mahal mo yung ginagawa mo. Yung pamangkin ko pala yan. Dahil pinapatulog siya, kaya nag-iingay siya, ayaw niya pa matulog. Ang kit-kit ng pamangkin ko, kaso minsan, habaan talaga ang pasensya. Kaya pasensya na sa akin. Ganyan talaga yung pamangkin ko, lalo na kapag naglalambing siya kasi gusto niya na gatas. So, ayan, ginisa ko na pala yung sibuyas. Kasi ilalagay natin to, guys, yung sibuyas. So, ito yung itlog na inano natin. So, 4 na egg yan kasi parang gagawin natin siyang scramble kasi ilalagay din natin yan sa sandwich. So, ito na itutuloy ko na ulit yung tinapay. Lalagyan na natin. So, ayan na. Nilagyan ko na. Ayan na yung egg pala, guys. So, nalagay na natin. Ito yung naprito ko na siya. So, nilagay ko. Ayan. Hindi ko na videohan yung pagkatapos ko maprito yung yung egg na may sibuyas na ina-scramble ko. So, ayan na. Nilagay natin dyan para sure. So, kada lagay ko pala ng bread na may cheese, nilalagyan ko na rin ng itlog kasi nga masarap siya.
'di ba, malasa. Yan, ganyan tayo. Sabi ko nga, para masarap yung merienda nila after ng Bible study. Kaya thanks to God, 'di ba? Mabuti na yung skills na binigay sa'yo ni Lord ay gamitin mo para sa glory din niya, 'di ba? So ayan, kami ni Kuya Elmer nag-prepare ng ano sa pagkain, pati si Mama naman siya naman yung nagbigay, nag-distribute, nag-serve din, like magbigay ng mga pagkain sa mga bata. Hindi ko lang na-video yung mga bata na nag-attend kasi sa labas ginanap yung Bible study sa labas ng bahay namin. Tapos nagpapasalamat ako kay God kasi naka-microphone siya. So naririnig mo pa rin kahit na abala ka sa mga ginagawa na ganito, nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon. So ayan, tatapusin lang natin yan kasi isang balot at may maliit pa na tasty bread yan. Since sabi nga namin, medyo malapit na matapos, kaya talaga need mong bilisan. At saka binilisan ko, hindi ko lahat na videohan guys Pero yun lang yung ginawa ko. Ginisa ko yung sibuyas, tapos yung itlog naman nilagyan ko ng asin, magic sarap. Hindi ko lang pinakita na. Tapos, kasi nagmamadali na kami nga dyan para makakain din sila. Tapos, ayun, sinama ko siya sa sibuyas. Tapos, in-scramble egg ko. Tapos, ayan, yung kada lagay ko ng cheese, nilalagyan ko ng egg sa may gitna. Ayan, palaman din. Scramble egg. Tapos, ayan, buti nga kumasya talaga. Kaya, grabe talaga, praise God. Kasi kumasya siya. Nakakala ko kulang. Kasi ang dami talaga nag-attend. Yan, pinilit ko talaga yan. So, ayan. Bago yan, ipiprito pa natin yan after malagyan ng cheese na may egg, na scrambled egg. Ipiprito pa natin yan para konting ma-toast yung ating bread. So, ayan. Dahil okay na. Yung iba nalagyan ko, dapat sana lalagyan ko yan sa ibabaw lahat ng cheese. Kaso nga sabi ko nga, malapit na matapos yung Bible study. So, need ko na bilisan. So, yung iba nalagyan, yung iba hindi. So, ayun guys. Ipiprito na natin siya. Yung isa nga, medyo nahirapan ako nito kasi maliit lang siya. Ganito, ganyan. So, ayan. Hayaan lang natin siya. Tapos, ayan, ipiprito-prito lang natin siya guys. Ito-toast lang natin siya na may scrambled egg with cheese sa na palaman. Alam niyo, 'di ba, kahit simpleng simpleng sa budget lang, kapag hinaluan mo talaga ng pagmamahal yung ginagawa or kahit yung niluluto mo, napapasarap mo 'to 'di ba? Lalo na kapag mahal mo yung ginagawa mo, magiging maganda lahat Ayan, ito-toast ko lang siya. Yung iba nga kinulang sa natawa nga ako dyan kasi nahihiwa-hiwalay pa. Pero practice lang to guys kasi first time ko lang to ginawa para lang talaga. Gusto ko lang talaga makatikim sila ng masarap na merienda yung mga nag-Bible study dito sa aming bahay, sa aming kapitbahay. Kasi sa labas parang ginawa yung namin, Bible study, para lahat makapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya, sa totoo lang talaga, pinaka-the best talaga sa lahat ay makinig ng Word of God. Diba, kapag nalulungkot tayo, pray tayo at makinig tayo ng salita ni God. Yun talaga magbibigay lakas sa atin. Hindi ang mga bagay-bagay sa mundong ibabaw kasi lungkot lang ang mararanasan mo after nyan. Pero once na kay Lord ka nga nag-rely, once na kay Lord mo inaasan lahat, promise guys, mag-heal ka sa anumang sakit na meron ka. Kung sakit mo man ay physical, kayang-kaya ni God yan pagalingin. At higit sa lahat yung ating emotional, yung ating emotion, yung ating spirit, yung ating mental, di ba? Si God lang ang makakapagpagaling sa atin. So ayan, hayaan lang natin siya mag-toast. So ayan, hindi ko rin ngayon expect na hilig ko pala yung ganitong bagay, yung magluto, ganyan. Wala lang, ewan ko ba, minsan talaga siguro kapag, ko lang to kasi simula nung paka-graduate ko, since nag-aantay ako ng pag-a-applyan ko, siguro nag-explore ako kung ano yung mga hilig ko. And because of God yan, biyaya yan ng Panginoon. And nagpapasalamat ako kay Lord, diba? Siguro, at saka part din to ng na parang nakakatanggal siya stress, nakakatanggal siya ng lungkot, nare-relief ka, diba? Kaya thanks to God talaga. So, ayun,
Basta kayo guys, kung ano mang nararanasan mo ngayon, di man kita kilala, maniwala ka na may gagawin sa Lord sa life mo. May purpose ka sa mundo, di ba? So, ayun, yung iba, inalis ko na. So, ito na yung iba pa. Nakikinig si Yung, ma? Tapos yung iba nga dyan, kasi luto naman na. Sige, balikan mo na lang. At patapos na rin yung nagpe-prayer na, patapos na yung Bible study. Binigay na ni Mama yung iba, hinatid na doon. So, ayun kapatid, kung nakakaranas ka man ng anumang breakdown sa life mo, nagbe-breakdown ka, na-empty ka, ito lang mapapayo ko. Please, lapit ka kay Lord. Siya lang talaga yung makakabigay sa'yo ng solusyon, makakabigay sa'yo ng cure, ng mga kagalingan sa puso mo. Kahit anong sakit pa yan, heartbroken, or physical na sakit, mental na sakit, ano pa man, emotion, spiritual, si Lord lang ang sagot dyan sa lahat. And believe, maniwala ka lang sa Kanya, trust ka lang kay God, faith ka lang sa Panginoon. Sabi nga, walang mahirap kay Lord. Kasi maniwala ka lang, kahit ano pang pinagdadaanan mo, lagi mong tatandaan na once na binigay mo kay Lord, si Lord ang lalaban para sa'yo, na mapagtatagumpayan mo ba lahat yan. So, ayan, yung iba luto na, yung iba dyan, ibibigay na namin doon. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo dumaranas ng lungkot, nakakaranas ng hirap, pero parte kasi ng buhay yan. Pero lagi mo tatandaan, lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala lang. So, i-google na natin yung buhay na natitira natin kay Lord, sa mga mahal natin sa buhay, diba? Mas bigyan natin ng value, ang totoong may value talaga, yung totoong may halaga. Balikan mo yung iba, Diba? kung maubos mo ng lalagyan. Mas, yung alam mo, kasi tulad ng pagbabanding mo sa family mo, or kung may asawa ka man, sa asawa mo yan, ibibigay na pala ng mama ko, ang iba niya. Kaya, yung mga time, yung mga buhay na binigay sa atin ni Lord, i-google natin yan sa mga bagay na mas magbibigay sa atin ng kaayusan, kapayapaan, yung i-google natin yun sa may mga kabuluhan, diba? Like yung mag-serve kay God, makinig na kayong salita, mag-banding kayo ng family mo. Alam mo yun na i-improve mo pa yung skills na binigay sa'yo ni Lord, yung mag-progress ka sa buhay, and sa lahat ay yung mga faith mo kay God. Diba? Mas maganda na doon tayo mag-focus sa mga positive, sa magmo-motivate pa sa buhay natin. Basta yun lang, lagi ka lang manalig, lagi mong tatandaan na may purpose sa lahat ng bagay si Lord sa atin, na may gagawin si Lord sa life natin. Kahit ano pang problema ang nadadanas natin, kahit ano pang pagsubok, lahat ng yan ay may solusyon. Once na maniwala at manalig ka lang. Since luto na pala yung Lucky Me dyan, hindi ko lang na-videohan. Si Kuya Amy ay nilagyan niya na pala ng yung Lucky Me sa bawat cup. Sobrang dami taga nag-attend, thanks to God. Marami talagang gusto makakapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya salamat taga, sobrang blessed. Saturday to kahapon lang to guys. So ngayon lang ako nag-edit, ngayon lang din ako nag-video. Ayan, binigay na namin doon. Pero alam mo, okay lang yun. Kasi syempre, kapag pagod ka nga, sabi magpahinga, pero wag kang susuko. Tuloy pa rin. Kasi parte ng buhay ang mapagod. Pero hindi parte ng buhay ang sumuko. Diba? So tuloy lang. Kasi hindi naman talagang all the time ay okay tayo. Pero kahit hindi ka okay, maniwala ka na magiging okay ka. At piliin mo pa rin na magpatuloy. Higit sa lahat, magpatuloy to serve the Lord. And magpatuloy sa buhay na bigay ni Lord sa atin. Kaya alagaan natin ang ating sarili. Kasi ito, biyaya niya lang to sa atin eh. Hiram lang natin to sa Kanya. Kaya alagaan natin, ipaingatan natin kay Lord ang buhay natin. Na siya yung maging driver, ang maging God talaga sa life natin. Hindi mga bagay sa mundo. Okay? Ang mga bagay sa mundo, needs lang natin, pero hindi talaga ng pinakakailangan natin. Pinakakailangan natin ay si Jesus, ang kanyang salita. Siya ang the best sa buhay natin. Siya ang higit na kailangan natin sa lahat. So, yun kapatid, anumang pag-aalala na meron tayo, temptation or what, so, maniwala ka, mag-pray ka lang, papagtatagumpayan mo lahat yan. May magandang bukas at may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, sa iyo, sa akin, sa ating lahat. So, yun, basta kahit
kapag napagod ka, pahinga ka lang. After nyan, tuloy ka ulit. Diba? Pahinga ka sa presence ni Lord. Pahinga ka, sabi mo sa Panginoon kapag wala kang masabihan ng problema mo, kay Lord mo isumbong, kay Lord mo ikwento lahat. Kung wala kang mapagkatiwala ng ma-share. At yung mga taong nakapanapit sa'yo, patawarin mo, mahalin mo pa rin. Kasi yun talaga yung nais ng Panginoon eh. Ang magpatawad at mahalin mo pa rin ang iyong kaaway, di ba? I-bless mo pa rin sila. At ikaw, halimbawa ikaw, kung stop na tayo na, mainggit pa tayo or something. No, matutunan natin maging masaya para sa tagumpay ng iba. Lagi mo tatandaan, kung nagtagumpay siya, I know na may tamang time para sa'yo. May tamang time si Lord na ibibigay para sa'yo. Na ikaw naman yung mag-shine. Pero dapat sa pag-shine mo, lagi mo tatandaan na hindi yan dahil sa lakas mo, hindi dahil yan sa mo, kundi dahil yan kay Lord. Dahil yan sa galing at sa kapangyarihan ni God. Kaya kung anumang narating mo, anumang katagumpay nabutan mo, lagi mong tatandaan na lahat yan ay dahil sa Panginoon. Diba? Kaya, ito naman sabi ko, kung anumang nararanasan mo ngayon, maniwala ka na may hope, may pag-asa, because God is may pag-asa. God is love, God is hope. Diba? God is God. So, mas makapangyarihan si Lord sa anumang problema na pinagdadaanan natin. So, ayan, tuloy ka lang. Nakakauna siya ng sinanay. So, ito na, ready na yung merienda nila. Hindi ko na pinicturan, guys, yung iba, kasi nga kinain na nila. Talagang gutom na rin siguro yung mga bata, kasi bukod sa nakapakinig na sila ng Word of God, na sa paggamit kay Pastor Dodd, siguro, ayan, nabusog din sila nitong niluto nating merienda para sa kanila, di ba? Hindi ko. Ang sarap talaga. Promise masarap kasi kahit ako nakatikim. Hindi naman sila bubuhat ng bangko, pero masarap talaga. So, ayan, malapit na to mga sobrang, buti nga talaga kumasya. Kaya yung iba nga dyan is hinati na lang namin kasi pinapansin namin na parang kukulangin talaga. So, need talaga hatiin na lang. So, ayan, guys. Ako mahugas. For the last one talaga. At ngayong linggo, thanks to God kasi naka-help din ako sa church na sinasambahan namin lalo na sa pagluluto, guys. Kaya yun, kung may skills o talent na binigay sa inyo si Lord, gamitin niyo to para sa glory niya. Diba? Para sa glory ni God. Mas the best na sa Kanya mo ibigay una-una yung mga talent, skills na pinagkaloob niya, di ba? Gamitin sa tama, syempre. At yun, basta laging tatandaan, kahit anong pagsubok pa yan, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Be humble yourself to God. And repent, aminin sa Panginoon. And I know na bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon ulit na si Lord ang mag-stand ulit sa'yo. Kahit gaano ka pang kalugmok sa buhay mo. Lagi mong tatandaan na may Diyos pa rin. At ang Diyos natin ay buhay. Babakal pa sa'yo. At naranasan namin yun. At kaya laging magpasalamat. Lalo na ako sa buhay Christian, sa mga ginawa ng Lord sa buhay ko. At sa pamilya ko, masasabi kong totoo ang Panginoon. Ang dami niyang ginawa sa pamilya ko, sa akin, sa aming lahat. Kaya ito, nagpapatotoo ako kapatid sa inyong lahat na buhay ang Diyos. Kaya huwag ka mayang lumapit sa Kanya. Ano ang pinagdadaanan mo? Pray and maniwala ka. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Siya magbibigay ulit liwanag sa'yo. At si Lord ang magbibigay ulit pag-asa sa atin. Di ba? Na masigit natin ang buhay na spiritual at buhay na walang hanggan. Ang naisip natin kaysa sa mundo. Kasi dito ay may hangganan ng lahat. Pero the glory of Lord is eternal. And the word of God is powerful. Kaya manalig kita sa Kanya. So, antayin lang natin to kasi last na to eh. Tahimik lang ako din nagluluto na Ayun, ganyan lang yung natin, di ba? Yung Yan yung sinabi nilang for the tipid ang person. Yan yung sabi nilang swak sa budget na hindi aabot sa sobrang mahal, 'di ba? Kahit maraming kumain, pero thanks to God nabusog, 'di ba? Nabusog pati ang tiyan, tigit sa lahat ang spirit. So, yan, hinati na yan ni Mama kasi hindi ko na napicturean kasi kukugasan ko pa yung mga at saka pupunasan ko yung mga nilulutuan ko kasi ganun talaga. Mas maganda na hugasan mo at
malinis yung mga lulutuan ko. Di ba, Mama? Ayan. Pupunasin na natin yun nga. Si Mama pala naghahatid na niya. Kasi sabi ko, Mama, maghuhugas pa ako. At yung mama ko din yung nagbigay sa mga nag-attend. So, ito na, guys. Ito na lang yung natira kasi kinain na nila at nandun na sa iba. Yun lang. Thank you. God bless.